Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, grabe na naman itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Sara Duterte nabulabog. Cellphone ni Ramil Madraga, tambak ng ebidensya laban kay Sara Duterte at Toby Chanco nagulantang. Alam nyo po mga kaibigan, talagang tinuluyan na ni Ramil Madraga itong si Sara Duterte matapos itong lumapit sa ombudsman para bigyang pansin at imbestigahan ang mga kabulastugan ni Sara Duterte mula sa Pogo money, drug money, confidential funds at iba pa na nasa notarized sworn statement mismo ni Ramil Madraga. Ito kasi yung ikinakatakot umano ni Sara Duterte, ang makita ng taong bayan ang bank records ng ating Vice Presidente. At ang matindi, yung laman umano ng mobile phone ni Ramil Madraga na talagang andon halos lahat ang mga ebidensya na magpapatunay sa mga kabalbalan ni Sara at ang kanilang grupo. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, saglit lang naman ito. Itong si Toby Chanco, nabisto kasi matapos pang-5 daw pala siya sa may pinakamalaking budget insertion dyan sa Kongreso. Siya lang naman ang pinakamaingay sa usapin sa insertion. Siya daw ay lumalaban sa korupsyon. Pero hindi po ito bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Kaya naman, busog din ba itong si Congressman Toby tulad ng mga Duterte? Isa sinabota sa Representative Toby Tiangco sa mga pinakamaingay na kritiko ng mga umano'y insertions sa 2025 budget. Matatandaang siya ang nagsiwalat ng umano'y 13 billion peso insertions ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa nakaraang taon. Nakaramihan daw ay flood control projects. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsimbento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Ang Mr. I Chair. have the Ingay floor. nyo. Pero sa pinakahuling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, naitala ang distrito ni Tiangco bilang ikalima sa may pinakamalaking budget insertions para sa 2026 DPWH budget. Nako. Sa pagtatala ng PCIJ, 362 million pesos ang DPWH proposed budget para sa Lone District of Navotas City. Pagdaan ito sa Kamara, lumobo ang budget sa 1.1 billion pesos o katumbas ng dagdag na 754 million pesos. Nako po. Agad na nagbigay ng klarifikasyon si Tiangco sa ulat ng PCIJ. Aniya, hindi insertion ang nangyaring paglobo sa budget ng kanyang distrito dahil hindi naman daw siya parte ng Committee on Appropriations. Sa halip, ito raw ay correction at restoration mismo ng DPWH na mga aniyay wrongly removed funds. Ayon pa kay Tiangco, kung susundin ng DPWH formula, 1.4 billion pesos dapat ang nakalaang budget para sa Navotas City ngayong taon. Paninindigan ng kongresista, wala siyang itinatago. Patuloy rin daw ang kanyang panawagan na isa publiko ang budget ng lahat ng mga distrito at mga party list group. Well mga kaibigan, hindi daw totoo itong report ng PCIJ. Sabi ni Congressman Toby Chanco, itong Philippine Center for Investigative Journalism. Itong mga kaibigan PCIJ, ito rin yung mga nagbunyag sa mga kabalbalan ng mga iba pang mga senador at mga congressman. Oo. Kaya abangan natin kung anong sagot dito ng PCIJ. Itong si Toby Chanco mga kaibigan, minsan na siyang sinabihan na traidor sa kampo ni Pangulong Marcos. Ganyan naman kasi, di ba mga kaibigan, yung ibang mga politiko, pag nahuhuli ang kabalbalan, todo deny. Diba? Tulad ni Sara Duterte sa mga kaso niya ngayon, abay malulusutan daw niya mga kaibigan na ang lahat ng ito kahit paulit-ulit pa yan. Aba, matindi. Oo. Kahit pa daw yung impeachment na nalalapit na isasampa sa kanya, kaya niya daw lusutan lahat yan. Tapos mga kaibigan yung affidavit ni Ramil Madraga na isinumite kay Ombudsman Boying Rimulya, abay basura lang daw yan. Pakawala lang umano yan sa mga galit kay Sara Duterte. Kaya naman, ito yung sagot ng Malacanang. Tapos mamaya mga kaibigan, abangan nyo yung matinding birada ng abogado ni Caramil. Oo, dito sa mga grupo, lalong-lalo na dito kay Sara Duterte. Pero ito muna mga kaibigan.
House Deputy Minority Leader Laila De Lima said that the plunder and graft complaints against Vice President Sara Duterte could be grounds or basis for a new impeachment complaint once the one-year bar lapses. I just want to ask, is there any change when it comes to the President's state position on impeachment po pagdating dito kung uusad ulit ang isang panibagong impeachment? Sa ngayon, hindi po pa nagiging issue sa Pangulo ang impeachment laban po kay sa Vice Presidente. Pero ang Pangulo po kasi sinabi na noon pa, kung dapat managot, ay dapat panagutin. Tama naman. Wala dapat sinisino. Yun. So in general, lahat na maaaring may kasalanan ay dapat lamang managot sa batas. Dapat lang. In relation din po kay Vice President Sara Duterte, yung alleged bagman na si Ramil Badriaga formalizes by submitting his affidavit sa Office of the Ombudsman. How serious po does Malacanang think of these allegations? Because sabi rin po ni Congressman De Lima, hindi dapat baliwalain yung mga allegasyon na binibitiwan, lalo na malalaking pera din yung involved doon po sa nasabi ni Madriaga. Kung sino man ang makakapagbigay ng anumang ebidensya laban sa sino mang public servant, at ito'y may patungkol sa anomalya, paglulustay, pagnanakaw ng pondo ng bayan, dapat lamang pong maimbestigahan. Siguraduhin lamang po na ito ay hindi pamumulitika. Kailangan managot ang dapat managot. Dapat lang. Kung narinig na po ba ng Pangulo yung alegasyon na nagkaroon daw po ng pogo money o 'di ba yung mga drug money na ginamit sa kampanya in 2022 si VP Sara, sila po ang maging nag-running mate ng 2022 election. So how concerned is the President about these allegations? Wala pong personal na knowledge ang Pangulo patungkol sa anumang maaaring naging transaksyon ng Vice Presidente sa mga pogo operators or sa drug lords. Wala po siya masasabi patungkol po doon. Well mga kaibigan, tama naman yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Tama naman. Walang alam ang Pangulo sa mga kabalbalan ni Sara Duterte. Pero ang malinaw, panahon ni Pangulong Marcos, pinasara ang pogo. Di po ba? Malinaw din yung matagal nang sinasabi ni former Senator Trillanes na takot ang mga Duterte ipakita ang kanilang mga bank records. Bakit? Dahil sa mga kaduda-dudang transaksyon nila galing sa pogo at mga drug lords. Yan yun mga kaibigan eh. Kaya nga yung paglapit ni Ramil Madraga sa ombudsman, abay heto ang sabi po ni Attorney Falsis. Bank records ni BP Sara Duterte pwede nang tingnan ng ombudsman dahil meron ng 2 kaso at ito ang magiging rason para bukalkalin ang bank records ni Sara na matagal na nilang tinatago at ayaw ipaalam sa publiko. Pero yun na nga mga kaibigan eh, hindi daw kilala ni Sara Duterte itong si Ramil Madraga. Sabi ng mga alipores niya, hindi niya daw ito naging aid. Yan yung hirit ni Harry Roque. Tapos yung mga patutsada ni SAS, pakawala lang daw ito ni President Marcos at grupo nila Profesora Shelo Magno. Ang tindi talaga ng mga makadilis no? Kaya heto ang matinding sagot mga kaibigan ni Attorney Raymond Palad, Legal Counsel ni Ramil Madraga, na talagang ito yung isang kinakatakutan mismo ni Sara Duterte pag ito nabunyag talaga. Pakinggan po natin to. Dapat po yung nagsasabi niyan, basahin nila yung contents ng plunder, which base dun sa reading po sa mga news report. Ang plunder is based on the COA report, yung mga disallowance na around 73 million na ginawa ng COA, yung findings ng mga suspicious recipient ng confidential fund, yun talaga kompleto ng resibo. So, iba ho yung COA report na may issue ng pananagutan sa mga nawawalang salapi ng bayan. Iba naman po yung reklamo ni Caramil na pertaining sa mga magnetic lifters na naglalaman ng shabu, sa pag-pick up ng mga pera, pag-distribute ng pera. Ibang bagay po yun. Kaya yung nagsasabing concerted effort daw ho, dapat nilang basahin yung plunder. Hindi ho kasama yung salaysay ni Mr. Madriaga dyan sa plunder. Ibang bagay po ito. Okay. So hindi mo pwedeng i-connect na yan, kasama ng administrasyon yan. Remember, ang nag-file po ng plunder, hindi po ibang grupo po ang nag-file ng plunder. Mga kritiko din po ni BBM yan, yung mga nag-file ng plunder. Totoo. Iba rin po itong ginagawa ni Mr. Madriaga na personal na laban niya. Totally, hindi mo mapagdudugtong yan kasi wala naman ho talagang connection. Ang naririnig ko lang lately yung mga continuous attack
against sa credibility ng tao. So they're not, until now, wala pa ho kami naririnig na denial kay BP Sara na hindi niya kakilala si Ramil Madriaga. Nagsasabi lang na hindi kakilala yung mga tao nakapaligid. Pero Totoo. the BP herself has not denied any connection na ni-establish namin na magkakilala sila sa dami ng pictures na nilabas namin, yung mga screenshot ng mga Zoom meeting nila, one-on-one. Until now, wala ko kami nakikitang denial, nadidinig na denial from the BP herself. Yes, naririnig ko natin yung mga atake ko about credibility, kidnapper yan, wag paniwalaan, kidnapper. Yun yung tinatawag namin yung character assassination. Pero they're not attacking the issue. They are not yung tawag dito. They are not facing the issue set on at hindi nila masagot yan mismo. Kailangan pa magsalita yung mga taong nakapaligid instead na yung BP na isa rin ng mga abogado. Antayin mo natin yan. Paano po magsasalita yan? Puro po no comment. Hindi po ba? Magaling lang magsalita kung paninira at pambabastos sa Pangulo. O, di ba? Tsaka totoo naman po wala talagang kinalaman dyan ang Pangulo sa kasong isinampa nila Professor Shelo Magno na plunder dito nga kay Sara Duterte. Paano kasi mga kaibigan, basta na lang may bumatikos, may nagsampa ng kaso laban nga dito kay Sara, laging tinuturo ng mga makadilis tulad ni Sas at ni Harry Roque, si Pangulong Marcos daw ang may utak. Oo, di ba? Siya daw ang may utak ng lahat ng ito, pero ayaw naman nilang sagutin yung tunay na pinupunto o kaya naman yung argumento. O tama si attorney puro sila character assassination. Ganyan talaga mga makadilis mga kaibigan, sa totoo lang. Pagtalo sila sa argumento, puro lang sila pambabastos, paninira. Sa madaling salita, puro lang sila ad hominem. Sasabihan nila na bangag ang Pangulo, palingkera si Atty. Claire, kidnapper si Ramil Madraga, 'di ba? Bayaran itong si Shelo Magno. Mga ganyang estilo mga kaibigan, walang sustansya. Oo, sa totoo lang. Kaya naman, speaking of sustansya, ano nga ba ang malaking ebidensya pa na hawak ni Caramil para siya ay paniwalaan ng taong bayan at hindi siya yung tipong panggulo lang, no? Baka siya yung tinanim na panggulo at para ilihis yung mga lehitimong kaso laban nga dito kay Sara Duterte. Pakinggan natin to mga kaibigan. Sabi niya, kasi nung kinukwento niya sa amin to, parang unbelievable talaga Kaya nga kami inabot ng 1 buwan at kalahati sa pagdidiscuss nito, no? Kasi nga, ang tanong ko, anong pruweba mo? Ang sabi niya, attorney, kunin mo lang ang cellphone ko. Buksan mo lang ang cellphone ko. Maraming laman yan. Meron akong mga video recordings dyan, meron akong mga photos, may mga chat logs dyan, may mga call logs, may mga text messages. Makikita mo talaga yung nature ng trabaho ko. That is why, ang focus namin ngayon is that for the ombudsman to initiate investigation. Kung maaari nga lang, isampina ng ombudsman yung 3 cellphone niya sa korte, magwe-waive kami ng rights namin sa data privacy, buksan yung laman ng cellphone na yan. At ang sabi niya, attorney, makikita mo lahat yan, hindi ako nagsisinungaling. Abay mga kaibigan, dapat na palang umaksyon etong si Ombudsman Remulla, di ba? Bigyan natin ng pagkakataon nito, itong mga sinasabi ni Ramil Madraga. Malay natin mga kaibigan, yung laman naman pala talaga niyan Ito yung mga malaking ebidensya na magdidiin talaga dito kay Sara Duterte. Di po ba? Wala namang mawawala Tsaka tulad nga ng sabi ni Attorney Falsis, eto na yung mga pagkakataon para aksyonan ni Remulla etong plunder case at buksan yung mga bank records ni Sara Duterte. Ay nako, dapat action agad At sabi niya, nandiyan ang mga numbers na mga kausap ko. Yan ang mga registered numbers nila. Kaya kong patunayan yan, kunin mo lang ang cellphone ko. Diyan sila nagtatawagan, nagte-text, diyan sila tinatawagan ng BP, nila Nolasco, at ng iba pang personalidad. Meron din siya mga pictures diyan na kinukunan kasi naka-store sa phone yan. So sabi niya, so far hindi pa naman daw nabubuksan yung phone na yan dahil yung first attempt ng prosecution sa kidnapping na ipa-open yung cellphone niya was denied by the judge. So this time, we will be asking the Office of the Ombudsman, if necessary, the NBI, to conduct further or deeper investigation dito sa sinasabi niya. Malay natin, maraming ang laman yung cellphone na yon Totoo na magpapatunay ng mga kwento niya. So, hindi ko natin pwedeng husgahan yung karakter ng tao na may pending case ng kidnapping in the same way na we don't judge yung mga taong may kasong human trafficking until proven guilty by the court, no? So, sa ngayon, charges are just simply charges. So, harapin nila yung issue, then sana, as soon as possible, mabuksan yung mobile phone ni Ramil Madriaga. Pwede namin gawin to by motion sa court to withdraw the mobile phones
or the ombudsman in its power, no, can subpoena those phones and subject the same for forensic examination. Yun mga kaibigan, so sana lang action na agad. So sana nga makita din ng taong bayan yung nilalaman ng cellphone ni Ramil Madraga para magkaroon talaga ng bigat yung mga claims ni Ramil Madraga dito kay Sara Duterte. At yun na nga po malaking tulong din po ito para tutukan talaga ni Ombudsman Boying Rimulya yung kasong plunder laban nga dito kay Sara Duterte. Kasi naman mapakaibigan di ba? Sa totoo lang mapahanggang ngayon. Wala pang napapakulong. Etong si Boying Rimulya. Yung pangako po nila na December 15, 16, abay anong petsa na po? Kinukulit na po tayo ng taong bayan. Wala pa din senador, congressman at kung ano-ano pa dyan na mga kurap. Hindi naman pala magpapasko sa kulungan. Ano ba naman yan? Nasaan na yung pangako mo, Boying? Oo. Kaya please lang po, wag nyo pong paasahin ang taong bayan. Wag puro daldal. Action po ang kailangan. Di ba mga kaibigan, bigyan natin ng panahon at oras itong sinasabi ng kampo ni Ramil Madraga. At hindi makukompromiso naman yung mga lehitimo na isinampang kasong plunder dito kay Sara Duterte. Kumbaga bigyan natin ng parehong pantay na pagtingin yan. Malay naman natin, di ba? Totoo pala na meron talagang malalaking ebidensya dyan na hawak talaga itong si Ramil. Hindi napakaganda niyan. So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.